Good morning! Ayan. May interviewin po ako. Ayan. Isa sa mga kasama ko dito. Hindi ko pa alam pangalan niya. Pero syempre, nangangalap ako ng mga testimony. Kahit sino pwede namang mga usap. Bakit sila nandirito sa lifestyle? No? Kagaya ko, meron din akong experience. No? Bakit ako nandirito? Kasi hindi basta-basta ang pagtawid dito sa lifestyle. Pagsali. No? May mga malalalim na dahilan. Si nanay, laging kausap yan. 86 years old. O, diba? Isa sa mga yan, ginagamit na testimony yan. Tingnan mo, ang lakas-lakas, Ayan. Ito ano pangalan mo, ma'am? Miguela po. Miguela Lianyo. Ma'am, bakit po kayo napunta ng lifestyle? Bali na, benefit ko po kasi yung product. Okay, naging believer po kayo sa product. Ano pong ginawa? Matagal na akong believer ng food supplements. Kaya lang, yung mga past kasi hindi ko siya na-benefit. Hindi kayo nag-benefit dun sa ano po ba yung na-address? Ano po ba yung naging sakit nyo? Ito kasi nagkaroon ako ng skin cancer. Pwede makita mo. Ay, nahiya ako. Yan, grabe. Tapos po, ma'am, ilang taon po yan? Siya. Nangyari yan? 2017-19. Kaya lang biopsy ko siya 2020. 2017 nag-start. Tapos, 2020 ko siya na biopsy. 2000, so 3 years pa ang niran. Okay, tapos in-advise ako ng excision ng cancer cell. So, nagpa-excision ako 2 beses. Kaya lang yung pangalawang beses, nakita ko talaga yung discoloration. Nandiyan pa talaga yung damaged cell. So, anong findings po niyan, ma'am? Siya skin cancer? Yes, basal cell carcinoma. Siya, umabot siya ng pangatlong operation. Yung pangatlo, yung major na yun talagang, yung 5 hours akong tulog. Okay. 5 hours yung anesthesia. So, sumalang ka ng ganun? Oo. Takot ako eh. Kaya lang wala akong magawa kasi sinabihan ako ng oncology ko na although, ang skin cancer, hindi katulad ng mga cancer sa loob ng katawan. Kasi external siya. External sa labas. External siya. Hindi naman siya ganun ka-delikado. Kaya lang yung case ko, aggressive. Okay. Kaya minadali akong pa-opera. Pinaano na talaga ng oncology ko. Nang ENT ko na i-opera na kasi mabilis kumalat. At naapektuhan na yung parotid gland ko. Okay. So, tinanggal siya. Tapos, after 3 months, in-advise na ako ng radiation. So, kasi, undergo ng radiation. Nung tinanggalan ako, binayopsi nila, chinek nila yung kung meron pang damaged cell? May mga mga natitirang cancer sa gilid-gilid. Kasi may study yun, diba? May marginal silang tinatawag. Meron pa ang natira. Kaya in-advise ako mag-radiation. So, bago ako magpa-radiation, siyempre, tinanong ko yung okay. Kung ilang percent yung so, improvement sa akin. 2000 nag-undergo po kayo ng operation, 23, yung major. Major. Okay. So, nag-start po kayo ng-lifestyle? Etong na-introduce siya sa akin ng friend ko nung nagra-radiation ako. Yung time na yun, talaga 2023, last year. August. Bagsak talaga yung kapati. Kaya pumayat kayo, ma'am. Bagsak talaga yung katawan. Immune system. Wala talaga akong panlasa nung time na yun. Talagang suffer ako nung nagra-radiation. Okay.
pag yung alam mo yung magra-radiation ako tapos yung lalabas kasi outpatient. Pag lalabas na ako sa ospital, hindi ko alam kung mauulit pa itong mag-radiation kasi Ilang beses po kayong... nanghihina talaga ako. Yes. Ilang beses po nangyari yung radiation? Ano yun? 30-day session. Okay. 20 days. Kaya hinang-hina talaga ako. So, Wala na ako ng panlasa. So, nung nag-take na po kayo ng lifestyle product, Na-amaze ako kasi sa dami yung wala ng akong panlasa. mo, Nung ininom ko yung Intra. may lasa. May lasa talaga. Totoo talaga. Totoo siya. Na yung mga may patient, yung mga may case na wala talagang panlasa due dahil dun sa mga karamdaman nila. Pag yung si Intra, like yung sa yung may COVID, di ba walang panlasa? Oo, di ba? Oo, yung may nagpatotoo dito Pero yung lasa ng Intra, may lasa, masarap. Talagang So, nangyari din sa kanya pala yun. Tapos nung tinanong ko yung oncology. Kasi, first time kong na-experience na wala talaga akong panlasa. Kasi kahit na nagkakasakit ako, nag-COVID, 3 times akong nag-positive sa COVID. Talaga? May panlasa ako. Oo. Ito lang yung na-radiation ako. Suffer talaga kasi bakit ganito? Ang hirap ng walang panlasa. Kaya pala, doon ko lang naintindihan yung may mga sakit na ayaw nila kumain kasi wala silang panlasa. So, tinanong ko yung oncology ko kung ilang buwan ko ma-experience yung walang panlasa kasi nahirapan talaga ako. First time ko. Tapos sinabi niya sa akin 6 months. Tagal? 6 months, di ba? 6 months, ang tagal. Oo. Pero after ng graduation ko, 25. 25. August 25 August 25 nag-end yung Radiation na. Tapos na yung session mo. September 26, bumalik yung panlasa ko. Okay. Walang 6 months, diba? Walang 6 months. Walang 6 months. August, 1 September. 1 month lang. Oo, bakit? Dahil nakapag-take na po kayo ng? Dahil hinasib ko yung Intra. So yung di ba ang galing? Oo. So, Intra tsaka Nutria, ang galing. Paano yun pa ininom yun? Hindi ko kasi hindi ko naman nauubos yung isang kaya lang. Bote. Parang 3 yata sa 3 araw sa isang. No. So nakakonsume mo yung nagmassive ka ng 1 bottle in 3 days. Okay. Saka yung Nutria. Tapos unti-unti. Unti-unti. Kasi nung after radiation, bago mag-end ng September, bumalik ako sa abroad. Ito lang? Last year? Naramdaman ko pa naman siya. Nandun pa rin kasi alam mo naman supplement naman. Pero ang laki naman. Tapos, bago mag 3 months, bumalik ulit ako dito. Nararamdaman ko ulit siya. Sabi ko, kailangan kong ituloy-tuloy kasi gusto kong gumaling talaga. So, nandito na ako January, naramdaman ko pa siya. Tapos yung tuloy-tuloy na hindi na siya nararamdaman. Okay, so ibig sabihin, si ma'am, hindi pa tapos totally yung niya, yung sa case niya, no? Skin, yun, ang tawag sa sakit mo? Basal cell carcinoma. Skin cancer. Skin cancer, sa madaling salita. Okay, hindi pa tapos. Pero, kasalukuyan pa rin siyang nagtutuloy-tuloy ng inom ng, ng Intra. Kasi, hindi pa naman tapos, di ba? Okay. Pero wala na siya. Hindi mo na mararamdaman. Hindi ko na siya mararamdaman. Ano yun, tawag dito? Ituloy-tuloy mo lang, ma'am. Tapos, habang tinutuloy mo, pwede mo na ikwento rin yun sa iba. Para yung naiinom mo, di ba, nalilito din. Tsaka kung babalik ka pa na, kung babalik ka pa din sa abroad, ay, hindi na. Lalo mo lang palalalain yung situation. Kaya nga nandito na. Inuwian mo. Umuwi na talaga ako. Na-resign ko na yun. Okay. Na talagang inano mo na talaga na dito ka na mag-focus. Kasabay ng paggaling mo, totally. Yan. Thank you.